Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na Chapter 1068 at may title nga daw itong paparating na chapter na A Genius Dream. So sa title pa lang alam na kagad natin na patungkol itong chapter na to kay Dr. Vegapunk, which is ito nga ang unang nilalaman ng spoilers. Sinasabi nga na yung natuklasan daw ni Vegapunk na energy source sa Iron Giant konektado nga daw dito yung pangarap niya. At ito nga yung makapag-provide ng libreng energy sa buong mundo. Kaso nga lang daw itong naging research nga niya nung mabasa niya ang mga libro sa Elbaf, which is galing sa Ohara, nag-lead nga daw ito sa mas malalim pa niyang kaalaman patungkol sa Void Century. Kaya naman probably ito nga daw yung rason kung bakit siya gustong ipapatay ngayon ng world government. Sa part nga na to nalaman nga natin sa last chapter kung ano yung Punk Records. At para nga itong internet na nire-restore ni Dr. Vegapunk yung knowledge niya kasama ng 6 pa niyang clones para maging iisa lang. At ang nais nga ni Vegapunk sa future hindi lang siya at yung 6 pa niyang clones ang mag-share ng knowledge sa Punk Records. Bagkos pati na rin ang lahat ng tao sa buong mundo. Sa tingin ko nga malaki ang gagampanan nitong Punk Records sa mga latter part ng kwento nitong One Piece. Dahil kung iisipin nyo guys gusto ngang tumakas ni Vegapunk sa Egghead Island kasama si Luffy. At kung sakaling nga at mangyari nga ito at possible na makakasama pa siya papunta sa Elbaf hanggang sa Laugh Tale, panigurado na yung matutuklasan ni Vegapunk sa Laugh Tale lahat yun mare-restore sa utak niya. Since parang memory card nga itong Devil Fruit niya. Diba? Kaya naman pwede ngang itong malalaman na impormasyon ni Vegapunk sa Laugh Tale ilalagay niya sa Punk Records. At eventually itong nais niya na i-share ang nalalaman niya sa buong mundo gamit yung Punk Records maaaring simulan niya sa pagpapakalat kung ano nga ba yung matutuklasan niya sa Laugh Tale. So kung hindi nyo na-gets bibigyan ko kayo ng senaryo. For example nalaman na ni Vegapunk yung tunay na nangyari sa Void Century dahil sa pagpunta niya sa Laugh Tale, which is masama nga talaga ang world government. Ngayon ilalagay ni Vegapunk itong impormasyon na to sa Punk Records at ikakalat sa lahat ng tao sa mundo. Ngayon ano na ang gagawin ng mga tao na alam na masama talaga ang world government? Diba magre-revolt sila? Kakalabanin nga ng lahat ng tao ang world government. At sa tingin ko ito ang magiging susi para ma-set up ang final war. Kumbaga itong mga tao sa pangunguna ng Straw Hat Pirates at ng Revolutionary Army laban sa world government at kay Im Sama. So idea lang naman to at hindi ko sinasabing 100% na ito talaga ang mangyayari. Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers nagbigay nga daw ng order itong si Shaka na i-release itong probably mga bodyguard robots nila na S-Snake, S-Hawk at S-Shark at binigyan nga daw niya ng full authority na gamitin itong 3 robot na to kay Sentomaru. So gaya nga ng inaasahan ng madami nandito nga si Sentomaru sa Egghead Island since siya nga ang personal bodyguard ni Vegapunk, diba? Pero kung maaalala nyo guys sa tuwing makikita nga natin itong si Sentomaru palaging nasa paligid lang si Admiral Kizaru. Gaya na lang sa Sabodi Archipelago. Hinarap nga ni Kizaru ang 11 supernovas at later on nga biglang sumulpot itong si Sentomaru. During Marineford War naman bigla nga ring sumulpot itong si Sentomaru nung makita nating lumalaban na itong si Admiral Kizaru. Kumbaga parang Kobe at Helmipo lang or Smoker at Tashigi na laging magkasama. So bakit nga ba biglang sumusulpot itong sila Sentomaru at Kizaru sa isa't isa? Syempre dahil nga yan sa related itong dalawa na to. Pamangkin nga ni Kizaru itong si Sentomaru. Yes guys, magkadugo sila. Kaya naman itong pagsulpot nga ng CP0 sa Egghead Island, which is alam naman nating wala silang kalaban-laban kay Luffy, mukhang babakapan nga ni Oda itong si Rabluchi ng isang admiral. At ito nga si Admiral Kizaru. Sa tingin ko nga most likely na mangyayari to since may konting foreshadowing na nga sa mga past chapters. Gaya ng pagtalakay ni Vegapunk Atlas sa Photonic Glove na kaya daw makapag-interact physically sa isang liwanag. Liwanag na mismong Devil Fruit ni Admiral Kizaru. So malamang
itong glove na to ang gagamitin ng isa sa Straw Hat Pirates para makalaban ng patas itong si Admiral Kizaru. Bali speaking of Vegapunk Atlas, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers, inatake at ginamitan nga daw ng Rokogan ni Rabluchi itong si Atlas. At ang naging resulta nga daw neto malubha. Halos mawasak na nga daw itong si Atlas. Sa part nga na to dito natin mas maiintindihan kung bakit nga ba pinaghiwa-hiwalay ni Oda itong Straw Hat Pirates. Dahil kung si Zoro nga sumama sa grupo nila Sanji, which is I doubt na magsusuot siya ng ganitong damit, de joke lang. Syempre magiging aware itong si Zoro na merong Cyberpol agent na aatakihin sila. At dahil nga sa nakatapat na ni Zoro itong mga to, panigurado na hindi na magdadalawang isip pa itong si Zoro na atakihin itong sila Rabluchi. Diba? Kumbaga makita pa lang ni Zoro itong ilong ni Kaku, paniguradong bababa na kaagad ito at haharapin itong sila Kaku. Nang sa ganon hindi na lumala pa ang mga mangyayari. Diba? Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sa huling panel nga daw nitong chapter 1068 nakita daw nating nagharap na itong grupo nila Rabluchi at itong grupo nila Luffy. So mukhang mangyayari na nga itong Rabluchi versus Luffy part 2. Pero alam naman nating lahat na isa ng emperor itong si Luffy. At hindi naman ganun ka-predictable itong si Oda para paglabanin na naman ang dalawang to ng one-on-one. Kaya naman sa tingin ko nga may twist na mangyayari dito. At ang susi nga sa twist na to si Lilith, dahil nakita naman natin in last chapter na interesado itong si Lilith kay Rabluchi. Syempre dahil yan sa ang katauhan ni Lilith evil. Kaya naman malamang itong si Lilith ang tutulong sa CP0 para magtagumpay sa misyon nila. Maybe may i-pull off itong si Lilith na similar sa ginawa ni Shaka, gaya ng hindi niya pinagalaw itong Straw Hat Pirates gamit yung magnet sa mga boots nila. Or kung hindi man iba pang technique, since masyado ngang kakaiba itong Egghead Island. Sa part naman nitong CP0 sobrang swerte nga nila, dahil yung dalawa nga nilang target makakaharap na kagad nila, at ito nga sila Jewelry Bonnie at Vegapunk. Kaya naman I wonder kung anong gagawin nitong CP0 once na makita na nila si Luffy, dahil obviously may knowledge nga sila na hindi na mahinang Luffy itong kaharap nila ngayon. At in fact isa na itong emperor. Magpapatuloy ba sila na labanan itong si Luffy o may gagawin silang negotiation kay Luffy? Anyway, all in all nga isang mainit na chapter na naman itong paparating. Panigurado nga na gaya sa last chapter punong-puno rin ng information itong chapter 1068, since konti nga lang yung binigay na spoilers. At syempre mas kaabang-abang pa ang mga susunod na chapters dahil wala ngang break next week. At itong tatlong chapter nga na sunod-sunod ilalabas ni Oda simula ngayon, ito na yung mga huling chapters ngayong taon. Kaya naman stay tuned lang dito para sa mas marami pang One Piece updates, para hindi kayo mahuli sa mga One Piece happenings. So yun lang, peace!